Magandang araw mga iginagalang na manonood, kasama nyo ngayon ang channel na Crossmota. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa pinakamabilis na motorsiklo noong 50-S at marahil ang unang superbike sa mundo. Ang seryang makinang ito ay nauna sa kanyang panahon at siguradong umaabot ng nakakabaliw na 200 km kada oras. At ang espesyal nitong bersyon para sa karera at record ay maipagmamalaki ang bilis na 200 at 40 km kada oras. Ang motorsiklong ito ay si Vincent Black Shadow at ang racing na version nito na Black Lightning. Sana'y mag-enjoy kayo sa panonood. Sa dulo ng 40DS at unang kalahati ng 50-S noong nakaraang siglo, wala ni isang seryang motorsiklo ang kayang tumakbo ng kasing bilis ng maalamat na Vincent. Para maintindihan kung paano lumitaw ang raketang ito, kailangan nating bigyan ng konteksto. Nagsimula ang kasaysayan ng kumpanyang motorsiklo na Vincent noong 1928 nang bilhin ni Philip Vincent ang lahat ng karapatan sa kumpanyang Howard R. Davis Motorcycles. Noong panahong iyon, nabuo na ang kondisyon para sa paggawa ng dekalidad at makabagong motorsiklo. Una sa lahat, ang mga motorsiklo ng Howard R. Davis ay dekalidad na mga makina na ginawa ni Howard Raymond Davis, isang bihasang inhinyero at racer, at ang kanyang mga makina ay matagumpay na lumahok sa mga karera sa isla ng Man. Pangalawa, noong 1928, napunta ang kumpanyang ito sa kamay ng isa pang bihasang tao, si Philip Vincent. Isang talentadong binata mula sa mayamang pamilya na sa edad 19 ay gumawa ng high-tech na custom motorsiklo mula sa Birmingham Small Arms Series. Kailangan pa bang sabihin na simula pa produksyon, mahusay na agad ang mga motorsiklong ito? Gayunpaman, noong una, lahat ng motorsiklo ng Vincent ay galing sa makina ng ibang kumpanya. Ang isa pang mahalagang pangyayari, noong 1932 na makalipas ang 20 taon, ay nagbigay sa mundo ng pinakamabilis na motorsiklo. Noong panahong iyon, pumasok sa Vincent ang talentadong Australianong inhinyero na si Phil Irving, na siya rin ang gagawa ng sariling makina para sa motorsiklo ng Vincent. Matapos mabigo dahil sa power limitasyon ng mga unit ng MAG, noong 1934 Tourist Trophy, sina Irving at Vincent ay naging mahusay na tambalang mga talentadong taga-disenyo na magaling magtrabaho ng magkasama. Noong 1936 lumitaw ang maalamat na 1 litro na V-Type na makina ng Vincent. May alamat na 2 kopya ng guhit ng isang single cylinder na 500cc ay tinangay ng hangin mula sa bukas na bintana at nagkatapat ng napakaganda, kaya't ang mga axis ng crankshaft sa mga guhit ay nagtugma at ang mga silindro ay nabuo na parang letrang V. At lahat ng ito ay napansin ni Phil Irving. Kung gaano ito katotoo, mahirap husgahan. Maganda ang alamat. Ano man ang totoo, lumitaw ang V-twin sa Vincent Motorcycles. Nakilala na noon pa sa lakas at bilis, kahit bago ang digmaan. Nalampasan pa nila ang mahusay na Braff Superior na gawa ni Jorge Braff noong ikalawang digmaang pandaigdig. Masigasig nagtrabaho ang kumpanya para sa front at hinarap ang panahon matapos ang digmaan ng may kumpiyansa. Nagbigay ng magandang kita ang mga kontrata at nagbigay daan para madoble ang bilang ng mga makina. Noong 1946 nagbalik ang Vincent sa dati nilang gawain bago ang digmaan, lalo na sa paggawa ng premium, mabilis at malalakas na motorsiklo. Noon ay muling sinimulan ang produksyon ng na-update na 45 kabayo na modelo ng Rapid Serie B na umaabot ng 180 km kada oras, ang pinakamataas na bilis at siyang pinakamabilis na produksyon na motorsiklo noong panahong iyon. Pero heto ang problema. Si Phil Vincent at ang kanyang team ay tumatanggap ng request mula sa mga British na mahilig sa motorsiklo na gusto ng mas mataas na performance.
Napansin ni na Vincent at Irving ang pinalakas na bersyon ng Rapid na ginawa ng tester ng kumpanya na si George Braun. Lumapit si Phil Vincent sa tagapamahala ng pananalapi, si Managing Director Frank Walker, tanging miyembro ng pamunuan na di interesado sa motorsiklo, at iminungkahi niyang ilagay sa produksyon ang bagong modelo. Hindi ito pinansin ni Walker at tumanggi siyang magbigay ng pondo para sa modelo. Gayunpaman, hindi napigilan sina Phil Vincent, Phil Irving at ang manager ng pagawaan na si George Braun. Kaya nagtayo sila ng dalawang motorsiklo ayon sa bagong espesifikasyon. Ang prototype na may frame number na R2000-549 ay natapos noong ika-18 ng Pebrero 1948 at ibinigay kay motojournalist Charles Markham na sumusulat para sa magasin na Motorcycling. Lumabas ang kanyang artikulo sa issue ng Mayo 1948 kung saan sinabi niyang siya mismo ay umabot ng 176 km kada oras sa ere. Naging matagumpay ito, kaya hindi na mahalaga kung aaprubahan pa ni Financial Director Frank Walker ang ideya. Malakas na ipinakilala ng bagong motorsiklo ang sarili nito at wala nang balikan. Noong 1948, unang ipinakita ang Black Shadow sa eksibisyon sa Earl's Court, London. Lumabas ang motorsiklo. Napakaganda. Ang makina ay isang 1 litro, 4 na stroke na overhead valve V-twin na may 50 degree na anggulo ng silindro. Nagbibigay ng 55 kabayo na lakas. Ang dry sump na disenyo ang ginamit sa sistema ng pagpapadulas at mas mababa ang compression ratio ng makina dahil sa gasolina noon na may octane rating na 55-60 lang. Sa katunayan, ito ay isang inayos na power unit mula kay Rapide. Halimbawa, pinakintab ang intake channel sa ulo ng silindro para mapabuti ang daloy ng fuel mixture. Sa paggawa ng Vincent V Contrapit Serie B at Black Shadow, nagpasya si Phil Irving na bawasan ang bigat ng motorsiklo gamit ang makina bilang stressed na bahagi ng estruktura. Ang desisyong ito ay bunga ng sitwasyon ng raw materials market sa Britanya. Pagkatapos ng digmaan, kakaunti at mataas ang demand sa bakal, ngunit marami at madaling makuha ang aluminyo at hindi kinakalawang na bakal. Dahil sa desisyong ito, nakuha ang timbang ng motorsiklo na 208 kilo. Para sa napakabilis na motorsiklo, kailangan ang mahusay na suspensyon at malakas na preno. Taglay ito ng Vincent. Sa likurang gulong, ginamit ang makabago at patentadong sistema ni Phil Vincent. Ang axis ng swing arm ay dumadaan sa gearbox at ang magkasamang shock absorber ay nasa ilalim ng upuan ng driver. Sa unang mga modelo, ang harapang tinidor ay tulad ng sa Rapid, parallelogram na may spring, ngunit kulang sa tigas para sa ganoong bilis. Si Philip Vincent ay hindi taga-suporta ng teleskopo, kaya kasama si Irving, gumawa siya ng sarili nilang disenyo na tinawag na hydraulic, at ang sistemang ito ay pagpapaunlad ng tinidor na springer. Gumamit si Vincent ng pinalakong aluminyo na haluang metal para sa mga balangkas at link, at pinalitan ng hydraulic shock absorber ang mga spring sa halip na bakal. Ang preno ng sistema ay karapat-dapat sa lakas at bilis ng makina. Sa dalawang gulong ng Black Shadow, may 4 na drum brake na nakakabit, 2 sa bawat gulong. Ang diameter ng mga drum ay 180 mm at ang hub ay may mga palikpik para sa mas epektibong pag-alis ng init. Ang magandang motorsiklo ay dapat maganda sa lahat ng aspeto. Ang disenyo ng Black Shadow ay maaaring ilarawan sa isang salita: kadiliman. Ang motorsiklo ay radikal na itim, pati na rin ang makina, mga silindro at ulo. At sa itim na tangke ay may maayos na nakasulat na The Vincent na lalong nagpatingkad sa matikas na itsura ng motorsiklo. Ang napakalaking 5 pulgadang speedometer na may marka hanggang 100 at 50 milya bawat oras para sa mga dayuhang merkado na gumagamit ng metric system ay may hangganan na 240 kilometro bawat oras. Noong Setyembre 1948, ipinakilala sa publiko ang isang espesyal na racing na bersyon ng Black Shadow na tinawag nilang Black Lightning. Oo mga kaibigan, para kay Philip Vincent at sa mga tagahanga ng tatak, hindi pa rin sapat ang 200 kilometro bawat oras. Ang karaniwang Black Lightning ay ibinibigay na may racing finish, mga bahagi na gawa sa magnesium alloy, espesyal na racing na gulong sa magaan na alloy na rim, solong upuan at mga aluminum na putikan. Dahil dito,
nabawasan ang bigat hanggang 170 kilo. Ang makina ay may mas matitibay na connecting rod, mas malalaking intake port, pinakintab na rocker arm, at mga racing na carburetor. Ito ay available na may compression ratio mula 28 sa isa hanggang 12.5 sa isa. Ang lakas ay umaabot sa 70 kabayo at ang pinakamataas na bilis ay nasa 240 kilometro kada oras. Sa loob ng 4 na taon hanggang sa ika-52, 31 lang na piraso ng Lightning ang nagawa. Itinigil ang sports na version dahil sa problemang pinansyal. Sa dami ng tagumpay sa esports, pinakatanyag ang mga motorsiklo ng Vincent sa record na karera. Nagpasya ang Amerikano na si Roland Free na talunin ang pambansang record ng United States of America gamit ang Vincent, na mula pa noong 1937 ay hawak ni Joe Petrali, na sa Harley Davidson ay umabot sa bilis na 218.8 km/h. Nang makuha niya ang Vincent Black Lightning noong 1948 ay naabot niya ang bagong American Motorcycle Speed Record na 263.135 km/h gamit ang motorsiklo na walang kahit anong fairing. Sa ibabaw ng Salt Flats ng Bonneville. Dito, humiga ng pahiga ang racer sa motorsiklo para mabawasan ang air resistance. Noong 1937 ang Aleman na racer na si Ernst Henn ay nagtala ng bagong world speed record para sa motorsiklo gamit ang BMW na may fairing at kompresor. Naabot niya ang bilis na 270.44 km/h at ang malampasan ang record na ito ay naging isang pinapangarap na hangarin. Ilang may-ari ng Vincent na motorsiklo ay ilang beses nagtangkang talunin ang record. Dumating ang swerte noong Hulyo, 1955 kay Russell Wright mula New Zealand, sakay ng Vincent Black Lightning na may espesyal na fairing. At nagtala siya ng bagong world record na 277.67 km/h. Bukod sa dynamic at performance, kilala rin ang Vincent motorsiklo sa pagiging maaasahan. Narito ang ilang kwento. Noong Auto Motorcycle Show ng 1951, nilapitan si Philip Vincent ng isang lalaki na ang pangalan ay Tony Rose, isang pribadong detective mahilig sa motorsiklo at kamakailan lang ay bumili ng Vincent Black Shadow. May isang tanong na bumabagabag kay Tony Rose. Gaano kalayo kaya ang kayang takbuhin ng motor na ito bago kailanganin ng major overhaul? Nang malaman niyang 100,000 milya ang sagot, nagpasya si Tony na subukan ito gamit ang pinansyal na suporta ng Vincent Honest Club. Noong Disyembre 1951, sinimulan niya ang kakaibang biyahe, tumatakbo ng higit 300 kilometro kada araw. At pagdating ng Hulyo 1952, natapos niya ang kalahati ng distansya. Ininspeksyon ang motorsiklo sa pabrika kung saan ito ginawa. Nagulat ang mga mekaniko nang matuklasan nilang tumagas ang lahat ng langis dahil sa nabitak na tubo, pero nalutas ito sa pagpapalit ng 2 piston ring at nabasag na valvula spring. Naglagay rin sila ng bagong gulong at kadena. Ipinagpatuloy ni Rose ang kanyang marapon at noong ika-31 ng Enero, 1953, naabot niya ang pinakahihintay na layunin na 100,000 milya. Walang naging seryosong aberya sa ikalawang kalahati ng biyahe at nanatiling maayos ang itsura ng motorsiklo. Ang pinaka hindi kapani-paniwalang record tungkol sa tibay ng teknolohiyang Vincent ay pagmamay-ari ni Stuart Jenkins. Ang ginoong ito, sakay ng motorsiklong Vincent Black Prince, ang modelong sumunod sa Black Shadow na may fiberglass na fairing ay nagawang magpatakbo ng 721,703 milya. Kung sakali, iyan ay 1,000,000, 116,468 kilometro. Pagsapit ng dekada 50, lalong lumala ang pananalapi ng kumpanya. Sina Vincent at Irving ay gumagawa ng dekalidad na kagamitan, pero para lang ito sa mayayaman at limitado ang produksyon. Ang mga mayayamang Lord at Ginoo ay mas pinipili ang Jaguar o Ferrari kaysa sa motorsiklo. Dahil sa tulong pinansyal ng mayayamang tagahanga, 2 beses na iligtas ang kumpanya sa pagkalugi, pero hindi ito magtatagal. Sinubukan ni Philip Vincent na panatilihin ang kumpanya at produksyon, pero hindi niya nagawa. Noong Disyembre 16, 1955, ang huling motorsiklo ay ginawa.
naiwan ang alamat ni Vincent at daan-daang motorsiklo na marami sa mga ito ay tapat pa ring nagsisilbi sa kanilang mga may-ari hanggang ngayon. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,700 at 50 na piraso ng Black Shadow ang nagawa. At noong 1,948, 15 na piraso ng motorsiklong White Shadow na may puting kulay ang naipon. Sa pagsasara ng kumpanya, hindi natapos ang kwento ng mga itim na anino. Noong 1965, nagtayo si Swiss Fritz Egli ng espesyal na pagawaan para i-modify ang mga makina ng Vincent at ilagay sa mga frame na siya ang nagdisenyo. Ang mga motorsiklo ay tinawag na Egli Vincent. Nagawang pataasin ni Fritz ang lakas ng Black Shadow na makina mula 55 hanggang 75 kabayo at ang sukatan ng speedometer ay umaabot hanggang 250 km/h. May kwento tungkol sa kakaibang gawa-gawang motorsiklo ni Fritz Egli at ng kanyang pagawaan sa channel. Heto ang paalala. May mga tangkang buhayin ulit ang produksyon nitong bagong milenyo. Isa lang ang nagtagumpay, ang kumpanyang Irving Vincent mula Australia, na gumagawa ng mga sports na motorsiklo sa maliliit na batch kung saan ang disenyo ng makina ay tumutukoy sa orihinal na disenyo ni Phil Irving. Ang orihinal na Black Shadow at Black Lightning, kahit na lumipas na ang 70 taon, ay kayang makipagsabayan sa maraming modernong motorsiklo ganito noon at nananatili pa ring pinakamabilis na produksyon na motorsiklo ng dekada 50. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kasama niyo ako mula sa channel na Crossmoto. Maraming salamat sa inyong atensyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like o mag-iwan ng komento, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa mga mabubuting tao. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa akin sa pamamagitan ng donasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita.